Ang kwento ay nagsimula kay Kim Hyen na nakita ang isang babae na nahulog mula sa rooftop ng paaralan. Ang babaeng ito ay si Hyen at nakita rin ni Hyen ang isa pang babae na nakatayo sa rooftop ngunit hindi niya ito makilala. Kaya naman sumigaw si Hyen at umiyak ng malakas para humiling ng tulong at sa sumunod na araw nakatanggap si Hyen ng tawag mula sa chairman ng paaralan at sa katunayan sinusubukan iligtas ng chairman ang salarin na nagtulak kay Hyen mula sa rooftop. Kaya inalok nito ng mataas na admisyon ng dalaga sa paaralan bilang kaginhawaan mula sa kanyang mahirap na pamumuhay ngunit bilang kapalit kailangan nitong itikom ang kanyang bibig sa harap ng mga pulis. Tinanggap ni Hyen ang alok at makikita na lumipat ito sa kanyang bagong paaralan. At 3 buwan ang nakalipas si Hyen ay makikita na namumuhay sa kanyang luma at mahirap na buhay at dahil nanggaling ito sa middle-lower class na pamilya kailangan itong maglakbay sakay ng bus at magtrabaho ng part-time sa isang tindahan pagkatapos ng klase. Nagsisisi ito na pinanganak siyang mahirap at hiniling na isinilang ito ng mayaman. At sa sumunod na araw binisita ni Hyen ang isang mayamang pamilya at nandoon ito upang mag-alok ng university sa kanilang nag-iisang anak. At habang naglibot si Hyen sa bahay namangha ito kung gaano kalaki at kaganda ang bahay. At nang maglaon ang ina ng babae ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga kwalipikasyon at ipinagmalaki din kung gaano sila kayaman. Patuloy nitong sinabi kung gaano kaimportante para sa kanyang anak na makapasok sa Cheongdam International High School at dahil mayayamang tao lamang ang kayang makapag-aral doon ang anak nito ay kailangan na makapasok. Pagkatapos ng interview nagmadali ito pabalik sa tindahan kung saan siya nagtratrabaho at sa kabutihang palad narating nito ang lugar sa tamang oras. At nang maglaon ang kanyang kaibigan na si Sanju ay binisita siya at sa katunayan si Sanjun ay estudyante sa university at pinahiram nito ang kanyang university card kay Hyen at ginamit ito ng dalaga upang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang university student sa kanyang interview at ginagawa niya ang lahat ng ito para kumita ng pera. At sa sumunod na umaga makikita si Hyen sa kanyang lumang paaralan at dahil sa stress sa pag-aaral tumulo ang dugo sa kanyang ilong. At nang maglaon tinawag ito ng kanyang guro at pinaalam sa kanya na ang kanyang aplikasyon ay tinanggihan. At sa katunayan si Hyen ay nag-apply para sa scholarship sa New Zealand dahil hindi niya ito kayang bayaran gayunpaman may iba pang estudyante na nag-apply sa scholarship at nakuha ito. At sa gabi pagdating nito sa kanyang bahay inassess nito ang kalagayang pinansyal ng kanyang pamilya at sinigurado ng ama niya na hindi siya nito masusuportahan sa pag-aaral abroad. At nang maglaon makikita na nag-tutor si Hyen sa mayamang babae ngunit tila ang babae ay hindi interesado sa pag-aaral. At makikita itong nagpo-pose sa salamin at kinukunan ng litrato ang kanyang bagong bag. Ang babaeng ito ay si Hyen at nais nito na makapasok sa university at pinakita nito ang kanyang bag kay Hyen at nagulat si Hyen matapos na malaman ang halaga nito. Nagtataka si Hyen kung bakit may bumibili ng ganoong kamahal na bag at pinayuhan si Hyen na huwag na bumili ng ganon. At nang marinig ito tinukso ni Hyen si Hyen at sinabi na maaari nitong kunin ang isa sa bag at naisip ni Hyen na maaari nitong ibenta ang bag at makakuha ng sapat na pera para sa kanyang scholarship sa New Zealand. Ngunit sa oras na subukan niya itong kunin kinuha ito ni Hyen at tinuya siya. At bukod pa sinabi nito na ang mahihirap na tao na katulad niya ay hindi kayang bilhin ito. At sa sumunod na araw narating ni Hyen ang bahay ni Hyen at sinabi ng katulong sa dalaga na mahuhuli si Hyen kaya naman maaari niya itong hintayin sa kanyang silid. At habang naghihintay kay Hyen naglibot si Hyen sa paligid at nakita ang kanyang bag at nag-post ito suot ang bag sa harap ng salamin at inilagay ito sa social media. At sa sumunod na umaga nang dumating ito sa paaralan naramdaman nito na ang kanyang mga kaibigan ay hindi na normal sa kanya at makikita na nagtatanong sila kung bakit ito nag-apply sa scholarship sa New Zealand. At ginagawa nila ito dahil kumalat ang balita sa paaralan na si Hyen ay isang mayaman. Hindi maintindihan ni Hyen ang mga bagay at nagtungo sa banyo kung saan nalaman nito na ang kanyang post suot ang bag ni Hyen ay nag-viral. At nang maglaon nang lumabas ito sa banyo ang lahat ay hinarap siya at nagtatanong kung ito ba ay totoo. At bilang tugon si Hyen ay nagsinungaling at sinabi na siya ay mayaman at sa kanya ang bag na yun. At sa mga sumunod na araw regular na nagtutungo si Hyen sa bahay ni Hyen ng maaga at nagkukunwari ito na naghahanda ng notes para kay Hyen ngunit sa katotohanan sinusuot nito ang kanyang damit upang ma-post niya ito sa social media at makakuha ng mas maraming pansin.
At ilang araw ang lumipas ang kanyang mga kaklase ay nagtanong kung bakit hindi niya ito sinusuot sa paaralan at bilang tugon muling nagsinungaling ang dalaga at sinabi na ayaw nitong masira ang kanyang gamit sa pagsuot nito sa paaralan. At kasunod nito nalaman nito na ang Instagram ay nagbabayad ng maganda kung ang isang tao ay may tiyak na bilang ng mga followers. At nang marinig ito naisip nito na baka matustusan niya ang gastusin sa New Zealand kaya sa sumunod na araw muling binisita nito ng maaga ang bahay ni Nayan at nakita ang uniforme nito sa paaralan. At ito ang uniforme ng Choangdan School kaya sinuot niya ito at nag-post sa kanyang social media. Ngunit bigla nitong narinig na si Nayan ay umuwi ng maaga at hindi nito maalis ang uniforme ng mabilis at nagtago na lamang ito sa ilalim ng kanyang kama ngunit nakita ni Nayan ang kanyang telepono at nakita ang lahat ng post na ginawa nito sa Instagram. At nang makita ito bumangon si Hyan sa kama at hinarap si Nayan at nang maglaon nagbanta si Nayan kay Hyan at sinabi na magagalit ang ina niya kapag nalaman nito. At nang marinig ito humingi ng tawad si Hyan kay Nayan at hiniling na huwag ito sabihin sa kanyang ina dahil kung gagawin niya ito ang buhay ni Hyan ay masisira. Tumugon si Nayan na hindi niya ito sasabihin sa kanyang ina ngunit bilang kapalit kailangan gawin ni Hyan ang lahat ng sasabihin niya. Walang pagpipilian si Hyan kundi pumayag sa gusto niya at bilang resulta pinagawa ni Nayan ang kanyang takdang aralin sa dalaga at pinagawa din sa kanya ang ilang bagay at ginamit siya bilang kanyang katulong. At bukod pa pinagawa din ito kay Hyan ang mga takdang aralin ng kanyang kaklase kahit pa ang pagsusulit nito ay paparating na. At sa araw ng kanyang pagsusulit oras bago ito magsimula nakatanggap ito ng tawag mula kay Nayan at nakalimutan ni Nayan na kumuha ng notes sa kanya para sa kanyang interview at umiiyak ito dahil kapag hindi niya nakuha ang notes babagsak ito sa kanyang interview. Kaya pinilit nito si Hyan na ihatid ito dahilan upang iwan ni Hyan ang kanyang pagsusulit. Nagmadali si Hyan sa bahay ni Nayan at kinuha ang mga notes at nagmadali sa kanyang paaralan. Ngunit sa oras na marating ni Hyan si Nayon narinig nito si Nayan na kinukutya siya at sinabi nito na ginagamit niya si Hyan bilang kanyang katulong at palagi niya itong inaasar at tinapon nito ang mga notes sa basurahan at tuluyang umalis. At nang makita ito si Hyan ay labis na luha sa banyo dahil hindi nito natapos ang kanyang pagsusulit. At doon nakilala nito si Hyrin sa unang pagkakataon at nalaman na si Hyrin ay galing din sa mahirap na pamilya at binubuli sa paaralan. At pagkatapos nito tinipon ni Hyan ang kanyang lakas ng loob upang gumanti at dala ang isang timba na puno ng tubig. Nagsimula nitong hanapin ang silid kung saan nagaganap ang interview at sa paggawa nito nakita nito si Jana at nagtanong sa kanya kung saan ang silid. Ang pamilya ni Jana ang nangungunang donor ng Cheongdam International High School at yun ang dahilan kung bakit itinuturing nitong reyna sa kanilang paaralan. Nagtanong si Jana kay Hyan kung bakit ito nagtatanong sa kanya at kung hindi ba niya kilala ang kausap niya pagkatapos ay umalis ito at binangga siya ni Hyan sa kanyang balikat. Kailangan pa rin hanapin ni Hyan ang silid ng interview kaya nagtungo ito sa information desk upang makakuha ng impormasyon. At doon nalaman nito kung nasaan ang silid at mabilis na nagtungo sa lugar. Labis ang galit nito kay Nayan at ibinuhos ang lahat ng tubig sa kalagitnaan ng kanyang interview. At bukod pa pinayuhan ni Hyan si Nayan na ayusin ang kanyang pagkatao bago pumasok sa paaralan. At nang maglaon ang ina ni Nayan ay dumating sa paaralan matapos na malaman kung ano ang nangyari at sinampal nito si Hyan sa mukha at nagbanta sa kanya at sinabi na idedemanda niya ito at bukod pa sinabi nito na ipapatanggal niya ang dalaga sa kanyang paaralan. At sa sumunod na araw pinatawag si Hyan sa staff room ng kanyang guro at labis ang galit nito sa kanya dahil hindi nito natapos ang kanyang pagsusulit at sa pagpapanggap nito bilang isang mayaman. At natatakot din ito na si Hyan ay maaaring matanggal sa paaralan at labis itong ikinalungkot ng dalaga. At nang maglaon narating ni Hyan ang kanyang silid-aralan at ang balita sa pagsisinungaling nito tungkol sa pagiging mayaman ay kumalat ng mabilis. Ang lahat ay pinag-uusapan nito sa kanilang mga telepono at tinutukso siya at sa mga oras na aalis ito ng silid ang kanyang kaklase ay hinarap siya. Sinabi ng kaklase nito kay Hyan na dapat itong humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa at si Hyan na labis ang galit ay sumigaw at pagkatapos ay umalis na lang ito ng klase. At pagkatapos ng klase si Hyan ay nagtungo upang makipagkita sa chairman ng Cheongdam International High School at pinaliwanag nito na kasalanan niya ang lahat at hiniling sa kanya na makausap ang ina ni Nayan o kung hindi idedemanda siya nito. Ang tugon ng chairman ay hindi positibo at mabilis na umalis si Hyan ng silid at pagkatapos na umalis nagtungo ito sa banyo at nagsimulang umiyak ng malakas.
At sa banyo may isang estudyante na sekretong naninigarilyo na si Lee So-meng na nagmula din sa isang mayaman na pamilya at itinago nito ang kanyang sigarilyo at lumabas ng silid. At nang maglaon nakita ito na tumatakas ng hindi pinapaalam kay Hyen ang tungkol sa kanya, gayunpaman nakita siya nito at pinagkamalan itong nang boboso. Sinubukan niya itong bugbugin ngunit pinaliwanag nito na nasa lugar ito upang manigarilyo at dinagdag pa nito na ang banyo ay hindi ginagamit ng mga estudyante dahil sa mga tsismis. Nakilala din ng binata si Hyen at naalala na siya ang dalaga na may dalang timba at nang maglaon si Hyen ay umalis ng paaralan ngunit nais na muling makita ang chairman. At nagpasya ito na maghintay sa kanya hanggang sa umalis ito ng paaralan. Nagtungo ito sa parking lot at dumating si Lee upang tulungan siya na makatawid at itinuro ang sasakyan ng chairman para sa kanya. At habang naghihintay ito sa chairman wala itong nakita at dahil madaling araw na nagpasya ito na umuwi. At sa mga oras na aalis ito narinig nito ang isang ingay na tila may nahulog sa gusali. Lumingon ito at nakita na ito ay si Hyen na nahulog mula sa rooftop at nagsimula itong umiyak at humiling ng tulong. At balik sa kasalukuyan si Hyen ay nasa ospital at siya ay iniimbestigahan ng pulis habang umiiyak ito at kinukwento ang insidente. Samantala ang chairman ng paaralan ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang mga opisyal at binabantayan nito ang mga pulis at si Hyen. Pinaalam nito sa chairman na ang lahat ay nasa kontrol dahil nasa kanya na ang lahat ng footage ng CCTV. Gayunpaman sinabi nito sa chairman na ang tanging banta ay si Hyen at bilang tugon sinabi ng chairman na siya na ang bahala sa dalaga. At sa sumunod na umaga si Hyen ay naglalakbay pabalik sa kanyang bahay mula sa ospital at sinusubukan nitong itago ang mga dugo sa kanyang damit. At habang malapit na itong makarating nakita nito ang ina ni Hyen na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Ang ina ni Hyen ay nagpasalamat kay Hyen sa pakikipag-usap nito sa chairman tungkol sa admission ni Hyen at binigyan din ito si Hyen ng regalo at hiniling sa kanya na ihatid ito sa chairman. Si Hyen ay nagulat sa lahat ng ito at hindi naiintindihan ang sitwasyon at nang maglaon pumasok ang dalaga sa bahay at nakipagtalo sa kanyang ama dahil sa problema sa paaralan. Pagkatapos ay nagtungo ito sa silid at nakatanggap ng mensahe mula sa chairman at hinihiling na tumawag siya. At nang tumawag ito inalok siya nito ng scholarship sa paaralan at bilang kapalit gusto nitong manahimik siya sa harapan ng mga pulis dahil gustong palabasin ng chairman na isa itong pagpapakamatay. Pumayag si Hyen sa kagustuhan nito at nang maglaon pinakita si Hyen na binisita ng isa sa kanyang kaibigan sa ospital na si Min Kwan na scholar din ng paaralan. Nakipag-usap ito sa ina ng dalaga at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Hyen at inaliw din ito ang ina ng dalaga at sinabi na magiging ayos din ang lahat para kay Hyen. Pagkatapos ay inalala nito na silang dalawa ay binubuli ni Jana kasama ng mga kaibigan nito. Inutusan ni Jana ang mga kaibigan nito na hanapin ang taong nagreklamo sa kanya sa chairman at si Hyen ay nabuli ng mga kaibigan nito. Ngunit nakialam si Min Kwan at kinuha ang lahat ng sisi sa kanyang sarili at bilang resulta pinatalsik ito ni Jana sa paaralan at tinuya sila nito at sinabing kasalanan nila dahil pinanganak sila sa mahirap na pamilya. Samantala si Jana ay nakitang kasama ang kanyang mga kaibigan na mga anak din ng mga kinatawan ng paaralan. At nang maglaon si Jenna ay nakitang natutulog sa klase sa panahon ng isang lecture at sinuway ito ng kanyang guro at sinabing hindi maaaring matulog sa panahon ng klase. At bilang tugon tinuya ni Jenna ang kanyang guro sa pamamagitan ng pagbasa ng pangungusap sa pisara ng may mahusay na pagbigkas. At nang maglaon si Hyen ay nakita na nagpaalam kay Min Kwan habang umalis ito sa paaralan. At sa kasalukuyan pinakita si Hyen na pumasok sa kanyang silid-aralan at inayos ang kanyang bag habang sinubukan ng kanyang mga kaklase na tuyain siya ngunit hindi niya pinansin ang mga ito at umalis ng klase. At habang umalis si Hyen isa pang dalaga ang dumating at pinaalam sa kanila na si Hyen ay lilipat sa Changdam International High School. At nang marinig ito ang lahat ay nagulat at pinapanood si Hyen habang papalabas ito ng paaralan. At sa sumunod na umaga si Hyen ay natanggap ang kanyang bagong uniforme at sinuot niya ito habang nagtungo sa mall upang bumili ng bagong sapatos at binili nito ang isang mamahaling sapatos. At habang nasa loob pinagmamasdan siya ng isang babae na nakasuot ng sombrero at sinasadya nitong binangga si Hyen at nagawang mag-iwan ng note sa bag ni Hyen. At habang binangga siya ng babae ang kanyang inumin ay natapon sa shopping bag at nagmadali ito sa banyo.
At nang tignan nito ang kanyang sapatos nakita ni Hyen ang note na iniwan ng babae sa bag at nabigla ito nang mabasa niya na kung ano ang pakiramdam ng ipagpalit ang admission para sa buhay ng isang tao. Nagmadali itong lumabas ng banyo upang hanapin ang babae ngunit hindi na niya ito makita. Pagkatapos ay napagtanto nito na naiwan nito ang kanyang sapatos sa banyo at nagmadali itong bumalik. At nang marating nito ang banyo ang kanyang sapatos ay wala na sa lugar at habang hinahanap niya ito lumabas si Jana sa banyo suot ang kaparehong sapatos na binili ni Hyen. Napagkamalan ni Hyen si Jana ng pagnanakaw at hinarap ito ngunit tinuya siya ni Jana at nagtatanong kung hindi ba siya nito kilala. Pinagtawanan ni Jana si Hyen at inihagis ang tissue sa kanyang mukha dahilan upang magalit si Hyen at binugbog nito si Jana. Hinampas nito ang ulo ni Jana sa pader at kinuha ang sapatos sa mga paa ni Jana. At nang maglaon si Hyen ay makikitang dala ang sapatos sa isang plastic bag habang pauwi ito sa kanilang bahay. Samantala si Jana ay dumating sa kanila ng walang sapatos at labis ang galit nito. Isang eksena ang pinakita na binili talaga ni Jana ang sapatos mula sa tindahan at napagkamalan nito ni Hyen bilang magnanakaw ngunit dahil sa insidente na ito si Jana ay labis ang galit kay Hyen. Nagpa siya ito na gumanti kay Hyen at sa unang araw ni Hyen sa International High School binisita nito ang ilang lugar sa paaralan at nagtataka ito kung paano siya makikipaghalubilo sa bagong kapaligiran na ito. At nang maglaon kinuha nito ang kanyang college card mula sa kanyang guro at labis itong nasabik. Gayunpaman ang kanyang pananabik ay nabigo nang malaman nito na si Lee ang kanyang magiging guide sa paaralan. Ginagawa niya ito bilang parusa sa paaralan at habang naglalakad sila sa koridor iginiit ni Lee na libutin nila ang paaralan. Kinuha nito ang kanyang kamay ngunit nag-ambala sila ni Duyan at ang lalaking ito ay ang anak ng chairman ng paaralan at kaibigan din ni Jana. Sinubukan ni Lee na kunin si Hyen kasama niya ngunit mas pinili ni Hyen si Duyan at umalis kasama ito. Dinala siya ni Duyan sa park at pinakilala ang kanyang sarili at binigay din ito ang kanyang numero kay Hyen at hiniling na tawagan siya kung may problema ito. At nang maglaon tinignan ni Hyen si Duyan sa social media at natuklasan na may kinakausap itong ibang babae. At habang ginagawa ito nakasalubong nito ang ilang estudyante at ang kanyang telepono ay nahulog sa lupa. Kinuha niya ito at nilinis habang nagtungo sa kanyang locker at habang naglalakad ito maraming estudyante ang pinag-uusapan siya at sa katunayan nagpakalat si Jana ng salita upang hanapin si Hyen para sa kanya. At nang buksan nito ang kanyang locker nagulat ito nang makita niya ang kaparehong sapatos na katulad ng sa kanya na may note at sinasabing welcome to hell at dito niya napagtanto na hindi talaga ninakaw ni Jana ang kanyang sapatos. At nang maglaon nang pumasok si Hyen sa kanyang silid sinimulan siyang mabuli ng kanyang mga kaklase at sila ay nagulat na siya ay isang tipikal lamang na babae na naglakas loob na makipag-away kay Jana. Nagawa nitong makatakas sa klase ngunit ang lahat ng estudyante ay sinundan siya at habang sinusubukan na tumakbo sa kanila narating nito ang silid ng chairman at nagreklamo kung bakit hindi siya nito pinuprotektahan. Tumugon ang chairman na ang usapan nila ay ang pagpasok lamang niya sa paaralan habang binuksan nito ang kanyang pintuan at inutusan siyang umalis. At kahit papano nagawa ni Hyen na lumabas sa gusali ng paaralan ngunit nakita nito si Jana na naghihintay sa kanya. Nagpalitan sila ng salita ngunit hindi siya makilala ni Hyen at tinuya siya ni Jana sa pagsabing siya ang reyna ng paaralan. Hindi nagtagal ang lahat ng estudyante ay makikita na tumakbo patungo sa kanila at pagkatapos nito hinawakan ni Jana si Hyen sa kwelyo ngunit inatake siya ni Hyen sa ulo at tumakbo papalayo. Makikitang may dugo ang ilong ni Jana at ang lahat ng iba pang estudyante ay nagsimulang sundan si Hyen. Samantala habang tumatakas si Hyen sa mga bully dinala siya ni Sean sa isang abandonadong art room at si Sean ay dating mayaman at kaibigan ni Jana sa nakaraan. At nang maglaon inalok nito si Hyen ng pares ng sneaker dahil tumatakbo ito ng nakapaa. At mula kay Sean nalaman ni Hyen na kinalat ni Jana ang kanyang litrato sa grupo sa mga paaralan. Nalaman din nito na si Jana ang nagpapatakbo sa Diamond Club na binubuo ng mga anak ng kinatawan ng paaralan. At ang club na ito ay pinapahintulutan ng pangbubuli sa ibang estudyante at yun ang dahilan kung bakit nabubuli si Hyen. At nang marinig ito naalala ni Hyen na binigay ni Duyan ang numero nito sa kanya. Umalis ito sa silid at nag-text para humiling ng tulong ngunit sa sandaling mapadala ang mensahe ang lahat ng mga bully ay nakita siya.
At dahil walang ibang pagpipilian tumalon nito sa ikalawang palapag ngunit sa pagtalon nito lumitaw si Duyan sa eksena at prinotektahan ang ulo ni Hyen na tumama sa sahig. Ang lahat ay nagulat nang makita ito at pinaalam ng mga kaibigan ni Jana sa kanya ang tungkol sa insidente. Samantala dinala ni Duyan si Hyen sa terrace at inalagaan ang kanyang sugat kung saan naalala nito ang kanyang pagkabata kung saan pinapantasya ng ibang bata si Cinderella. Ngunit palagi nitong pinapantasya ang tungkol sa pera sa paniniwalang mabibili nito ang kahit na ano. Bumalik ito sa realidad at naisip na kung mapapangasawa nito si Duyan ang lahat ng kanyang problema ay mawawala ngunit napagtanto nito na mahal ni Duyan si Hyen at sinabi rin nito kung paano niya kinuha ang impormasyon ni Hyen sa silid ng kanyang ama. Naalala nito na ang hairband na nakita niya sa picture ni Duyan ay pag-aari ni Hyen. At nang marinig ito sinubukan ni Hyen na umalis ngunit iginiit ni Duyan na malaman kung sino ang nagtulak kay Hyen mula sa rooftop. Nag-alok si Hyen na magpanggap ito bilang kasintahan niya sa paaralan at doon ito sasabihin sa kanya ang totoo kung susunod ito. At sa sumunod na umaga dumating si Hyen sa paaralan sa sasakyan ni Duyan at hinawakan ng binata ang kanyang kamay habang naglalakad sila. Ang lahat ay nagulat nang makita silang magkasama at ilang babae ang tinuya si Hyen at nagtatanong kung paano nito naakit si Duyan na mahalin siya. Ang iba pang miyembro ng Diamond Group ay nagtanong din kay Duyan tungkol dito at bilang tugon kinumpirma ni Duyan na si Hyen ay kanyang kasintahan. At nang maglaon sa klase ang mayayaman na babae ay inimbitahan si Hyen sa kanilang sorority party bilang paumanhin sa kanilang pangbubuli. Pinaniwala ng mga ito na siya ay katulad na nila at maaaring dumalo sa party. At sa gabing yun sinabi nito kay Sanju ang lahat ng ito sa tindahan at iginiit din ni Sanju na dapat itong dumalo sa party upang magkaroon ng magandang koneksyon. Ngunit si Hyen ay walang angkop na damit para sa party at sinubukan nilang maghanap ng magandang damit online ngunit wala silang makitang bagay sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya sila na kausapin si Hyen upang humiram ng damit sa kanya at pumayag ang dalaga ngunit sa isang kondisyon at kailangan ibalik ni Hyen ang damit sa kaparehong kondisyon nang matanggap niya ito. At sa gabi ng party hinatid ni Sanju si Hyen sa lugar at sa oras na pumasok ito sa hall naramdaman nitong hindi siya kabilang. At nang maglaon isang waiter ang inalok siya ng inumin at sa oras na iinom ito siya ay itinulak at halos muntik nang mabuhusan ang kanyang damit. Ang babaeng tumulak sa kanya ay nagkunwari na aksidente ito at ito ay si Yeolhae na isa rin sa miyembro ng Diamond Group at nagkukunwari na tinutulungan si Hyen. At sa oras na hawakan ni Hyen ang kanyang kamay para bumangon muli siyang tinulak ni Yeolhae at tinuya siya at sa lalong madaling panahon makikita si Jana na pumasok sa club at malinaw na plano niya ito upang mabuli si Hyen. Inutusan ni Jana ang mga guard na itapon si Hyen sa bulwagan at sinubukan ni Hyen na lumaban ngunit napagtanto na ang mga guard ay inupahan din ni Jana at si Hyen ay dinala ng mga guard palabas na labis ang galit. At sa sumunod na umaga makikitang hawak ni Hyen ang dress at ito ay nasira ng mantsa at nag-aalala ito kung paano nito babayaran si Hyen dahil nagkakahalaga ito ng 8,000 yen. At nang maglaon hinarap ni Duyan si Jana sa isang hotel at labis ang galit nito sa kanya dahil sa pambubuli nito kay Hyen. At bilang tugon tinuya siya ni Jana at sinabi na alam nitong mahal niya si Hyen at bukod pa pinayuhan siya nito na ang mga mahirap na tao na ito ay ginagamit ang iba bilang stepping stones at iiwan sila kapag nakakita ng mas mayaman sa kanila at sinabi ni Jana na iniwan din ng tatay niya ang kanyang ina. At sa gabi nakita ni Min Kwan ang video ng pambubuli kay Hyen at nagulat sa kanyang nakita at pagkatapos ay nakita nito si Hyen na nakikipag-usap sa isang estranghero at pinagkamali niya itong may balak na masama sa dalaga. Iniisip nito na ang lalaki ay sinasamantala ang pagiging mabait ni Hyen kaya hinawakan niya ito sa kwelyo. At sa oras na susuntukin nito ang lalaki pinigilan siya ni Hyen at pinaliwanag na binibente nito ang kanyang sapatos upang kumita ng pera. At dahil nakaramdam ng konsensya inalok ng binata si Hyen na ihatid siya pauwi bilang paghingi ng paumanhin. At matapos na marating ang bahay sinubukan kalkulahin ni Hyen ang ilang part-time job ang kailangan nito para mabayaran si Hyen at tila labis itong na-stress at tuluyan nakatulog habang nag-aaral. At sa sumunod na umaga si Hyen ay pinatawag sa opisina ng kanyang guro at doon sinabi ng guro kay Hyen ang tungkol sa isa pang scholarship program na kinabibilangan ng tirahan at iba pang mga gastusin. At sa sandaling umalis ito sa silid ng guro isang babae ang binangga siya at pagkatapos nito nakita ni Hyen ang isang sticky note na nasa kanyang likuran.
At dahil binubuli pa rin ng mayayamang estudyante, hinarap nito si Jana at hiniling ni Hyan sa kanya na huwag na siya nito pansinin at ihinto na ang pambubuli. Tumugon si Jana na si Hyan ang humiling sa kanya ng problema at dinagdag ni Jana na kaya nitong bayaran ang damit ni Naeun kung aalis si Hyan sa paaralan sa loob ng 7 araw. At sa sumunod na araw si Hyan ay naghihintay ng bus nang huminto ang sasakyan ni Jana sa harapan niya. Ginawa ito ni Jana upang bigyan si Hyan ng countdown at 6 na araw na lamang ang natitira. At nang makita ito si Hyan ay labis na nainis, ngunit sa lalong madaling panahon sinakay ito ni Duyan patungo sa paaralan. At nang maglaon nagtanong ito kay Hyan kung ano ang problema at tumugon ito na kailangan niya humiram ng pera. Tinuya siya ni Duyan at sinabing iniisip nito ang pera habang ang buhay ni Hyan ay nasa panganib. At pagkatapos nito hiniling ni Hyan sa driver na ihinto ang sasakyan at lumabas habang hiniling ni Duyan sa kanya na bumalik, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos ay sinabi nito kay Duyan na sa gabing mahulog si Hyan sa rooftop hindi nito nakita ang mukha ng salarin at dinagnag nito na kung mahal niya si Hyan dapat ay prinotektahan niya ito sa pambubuli. At sa sumunod na araw sa paaralan inimbitahan ni Sean si Hyan na kumain kasama niya at nalulungkot ito na kumakain ng mag-isa. Sinabi ni Hyan kay Sean ang tungkol sa kanyang problema sa damit ni Naeun at bilang tugon sinabi ni Sean na mayroon itong ideya upang kumita ng malaking pera sa maikling panahon. Sinabi ni Sean kay Hyan ang tungkol sa isang miyembro ng Diamond Group na si Lee Dokmen at dinagdag nito na si Duman ay miyembro ng Diamond Group, ngunit itinuturing itong mahirap dahil sa kanyang personalidad. At bilang resulta madalas itong binubuli ng mayayamang estudyante na pinagkakamalan siyang isang mahirap na estudyante. Pinayuhan ni Sean si Hyan na humiling ng pera kay Dokmen at paniguradong tutulungan siya nito. Nag-text si Hyan sa kanya at tinwagan niya ito sa kanyang silid at dahil walang ibang pagpipilian nagtungo ito para makita siya. At matapos na marating ang silid ni Dokmen sinabi nito kay Hyan na babayaran siya nito ng 50,000 yen at bilang kapalit kailangan siya nitong kunan ng litrato. At habang pumayag si Hyan pinagsuot niya ito ng iba't ibang damit at hiniling sa kanya na gumawa ng iba't ibang pose. At sa lalong madaling panahon napagod ito sa ginagawa nila at sinubukan na umalis sa studio, ngunit hinawakan siya ni Dokmen sa kanyang kamay at nag-alok ito na babayaran ulit siya ng 30,000 yen kung magpapalit ito ng damit sa harapan niya. At dahil walang magawa pumayag si Hyan sa alok at naghubad para sa kanya. At nang maglaon ng mistress ng ama ni Jana ay makikitang pumasok sa paaralan kasama ang isang guro at nagtanong ang guro sa mistress kung paano nito napaibig ang isang mayaman na lalaki sa kanya at nagtatawanan sila tungkol sa bagay na ito. Narinig ni Jana ang kanilang pag-uusap at nang makita ng mistress si Jana nilapitan niya ito at umarte ito ng maayos sa harap ni Jana dahil sa kasama nitong guro. Gayunpaman sa oras na umalis ang guro nagsimula itong sumigaw kay Jana at isiniwalat nito kay Jana na siya ay buntis sa isang sanggol na lalaki at papakasalan nito ang ama ni Jana. At nang marinig ito nagkaroon si Jana ng panic attack, ngunit patuloy siyang sinigawan ng mistress. At sa kung saan lumitaw si Hyan at nagpanggap na senior ni Jana at tinulungan nito si Jana at dinala ito papalayo sa lugar. At pagkatapos si Jana at Hyan ay nakitang magkasama sa isang silid at tila mukhang aayusin nila ang kanilang hindi pagkakasunduan, gayunpaman nagpalitan sila ng masasakit na salita at nilinaw ni Hyan na hindi ito aalis ng paaralan. At bukod pa inihagis nito ang perang natanggap niya mula kay Dokmen at sinabi ni Hyan na siya ang pinakadelikadong tao sa mundo dahil wala namang mawawala sa kanya. Pumayag si Jana sa kanyang nakaraang proposal at nangako na titigilan na siya. At sa mga sumunod na araw sinubukan ni Hyan na mag-focus sa kanyang pag-aaral at tumahimik sa paaralan, gayunpaman nagkunwaring nakikipag-date si Duyan kay Hyan at hiniling sa kanya na magkita sila pagkatapos ng klase. At nang maglaon nagkita sila sa labas at hiniling ni Duyan kay Hyan na tulungan siya nito sa kaso ni Hyan. Sinabi ni Duyan na sinusubukan ng kanyang ama na isara ang kaso ni Hyan kaya dapat siyang tulungan nito na makahanap ng ebidensya. Samantala si Hyan ay tumanggi dahil nais nito na manatiling tahimik sa paaralan. At nang sinubukan nito na umalis nagbanta si Duyan na sasabihin nito sa kanyang ama ang totoo at sinabi na kapag nalaman ng ama niya na hindi talaga alam ni Hyan ang salarin ang kanyang scholarship ay makakancel. At pagkatapos nito si Hyan ay makikitang bumaba sa hagdan at nakatanggap ito ng isang text mula sa hindi kilalang numero at nagulat siya na makita na ito ay ang kanyang video habang naghuhubad mula sa silid ni Dokmen. At nang maglaon si Hyan ay na-depress sa mensahe na ito at nagulat siya ni Sean mula sa likuran.
Samantala si Jana ay napansin na si Sean ay sinusubukan na mapalapit kay Hyen at sa gabi habang nakarating si Hyen sa bahay kinuha nito ang note na iniwan ng babae sa kanyang shoe bag. Napagtanto nito na sulat kamay ito ni Sean at pinagtugma ito sa sulat ni Sean sa isang notebook. At dito niya napagtanto na si Sean ang nasa likod ng lahat mula sa pagnanakaw ng kanyang sapatos hanggang sa pagkuha ng video habang naghuhubad siya. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback isang taon ang lumipas kung saan ang pangalan ni Sean ay tinanggal sa Diamond Group dahil nabangkarote ang kanilang pamilya. At habang nakikita ito ang iba pang estudyante ay tinuya siya na ikinagalit ng dalaga dahilan upang saktan nito ang isa sa mga estudyante. Pagkatapos ay pinigilan nito ni Jana na sinampal siya at itinigil ang kanilang away. Pinagalitan siya ni Jana at sinabi na hindi na siya kabilang sa kanila at hindi dapat mag-cruise ulit ang landas nila. At nang marinig ito naging emosyonal si Sean at pinaalala kay Jana na siya ang kababata ni Jana. At bilang tugon bumulong si Jana sa kanyang tenga na hinihintay niya ang sandali na ito sa buong buhay niya. At balik sa kasalukuyan nakita ni Jana si Sean at nagtanong ito kay Sean kung bakit ito nagpapakita ng interes kay Hyen at pinaalala kay Sean na hindi nito pinapahalagahan ang mahihirap na tao. Hindi tumugon ng positibo si Sean at umalis si Jana at binangga ang kanyang balikat. Samantala pinagmamasdan ni Duyan si Jana mula sa malayo at sa tingin nito na siya ang nagtulak kay Hyen mula sa rooftop. At nang maglaon si Hyen ay nadismaya sa silid ni Sean habang naghahanap ito ng ebidensya laban sa kanya at biglang pumasok si Sean sa silid at nahuli nito si Hyen sa lugar. Hinarap ito ng dalaga at inakusahan siya sa likod ng lahat at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa. Tinuya siya ni Sean at inamin na siya ang nasa likod ng lahat at bukod pa nagbanta si Sean kay Hyen at sinabi na hindi nito alam kung sino talaga ang tumulak kay Hyen kaya naman dapat nitong sabihin na si Jana ang salarin. Samantala si Duyan ay pumasok sa silid ng Diamond Group kung nasan si Jana kasama ang dalawa pang miyembro. Si Jan ay nagkaroon ng flashback ng kanyang huling pakikipagtalo kay Hyen bago mahulog si Hyen sa itaas ng gusali. Tinuya ni Hyen si Jana at sinabing alam nito na buntis ang mistress ni Jana at sinabi din nito madalas niyang nakikita ang ama nito kasama ang mistress nito. At balik sa silid ni Sean nagbanta ito kay Hyen na pangalanan si Jana bilang salarin at kung hindi niya ito gagawin ipopost nito ang hubad na video ni Hyen sa online at sinabing binili nito ang video kay Dukmen at binanggit din nito na si Dukmen ay naglagay ng isang lihim na kamera sa silid ng Diamond Group at nag-record ng maraming footage. At sa gabing yun makikita si Hyen na umiiyak sa tabi ng daan habang nakita siya ni Jana na umiiyak at inihinto ang kanyang sasakyan. Nagtanong si Jana kung bakit ito umiiyak at sinikap na emotivate siya at sinabing hindi maganda sa kanya ang umiiyak at bukod pa sinabi nito na mas bagay kay Hyen ang nangbubugbog ng tao. At habang umalis si Jana nakatanggap ng tawag si Hyen mula kay Sean ngunit tinanggihan ito at sa halip ay tinawagan ito si Duyan at sinabi sa kanya na handa na itong tulungan siya na maghanap ng ebidensya laban sa salarin. At sa sumunod na umaga si Hyen at Duyan ay kumilos at pumasok sa loob ng silid ng Diamond Group. At sa paraan na ito umalis si Woojen sa silid at si Woojen ay isang miyembro ng Diamond Group at kasintahan ni Yoli. Si Hyen at Duyan ay kumilos talaga para maghanap ng ebidensya laban kay Dukmen at sinuri nila ang kanyang drawer at nakita ang ilang USB na may nakalagay na iba't ibang pangalan ng mga estudyante. Kinuha ito ni Hyen at dinala ito sa bahay nila at bukod pa hiniling ni Hyen ang tulong ni Minkwon at binugbog nito si Dukmen at bukod pa pinilit din niya itong burahin ang lahat ng video sa kanyang laptop. At sa gabing yun sinaksak ni Hyen ng isang USB na may pangalan ni Hyen at nagulat nang makitang si Woojen at Hyen ay nakita sa loob ng silid. Pagkatapos ay tinignan nito ang kwintas na binigay sa kanya ni Hyen bago ito mamatay at nagtataka kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. At kinabukasan sa paaralan dinala ni Sean sa isang abandonadong banyo at sinabi nito kay Hyen na mayroon na lang itong isang araw na natitira upang pangalanan si Jana bilang salarin o kung hindi ilalabas ni Sean ang video niya. Iginiit ni Hyen na hindi si Jana ang salarin at nang makita ni Sean ang drive na may pangalan ni Hyen inakusahan nito si Jana ng pangbablackmail ni Jana kay Hyen. Isang flashback ang pinakita na natanggap ni Hyen ang video nito kasama si Woojen at umiiyak sa loob ng banyo. At balik sa kasalukuyan sinubukan patunayan ni Sean na si Jana ay banilockmail si Hyen kaya hinarap niya ito sa rooftop kaya naman nagbanta si Hyen kay Jana na ilalantad nito ang affair ng kanyang ama at nauwi ito sa pagtulak sa kanya. At sa realidad sinusubukan ni Sean na ma-brainwash si Hyen para gumanti kay Jana.
Umalis si Sean habang narinig sila ni Min Kwan mula sa pinagtataguan nito sa banyo habang umupo silang dalawa ng magkasama upang maghanap ng solusyon sa problema. At sa kinagabihan ang lahat ay dumalo sa ika-4 na anibersaryo ni Wooji at Yoo habang dinala ni Duyan si Hyein sa party bilang kanyang kasintahan. Pinagmasdan ni Hyein na si Jana ay hindi interesado sa party at nakaupo sa mesa ng mag-isa. At habang si Duyan at Hyein ay lumabas para maglakad, nagtanong si Hyein kay Duyan kung naniniwala ito na si Hyein ay mabuti talagang tao. Kinumpirma ni Duyan na naniniwala ito kay Hyein at muli silang bumalik sa party. At nang maglaon sinamahan ni Hyein si Jana at nagtanong tungkol sa kwintas na suot ni Yul. Sinabi ni Jana sa kanya na ang kwintas na ito ay hindi available sa mga mayayaman dahil sa waitlist nito at naghinala si Hyein kay Yul at naalala na si Hyein ay binigay sa kanya ang kaparehong kwintas nang mahulog ito sa rooftop. Si Jana at Duyan ay nagtalo at sinabi ni Jana na tinalikuran ni Duyan ang kanilang pagkakaibigan para sa isang babae at nilinaw nito na hindi niya binubuli si Hyein dahil sa mahirap ito at sa halip dahil niloloko siya nito kay Woojan. At nang marinig ito hinawakan ni Duyan si Woojan sa kwelyo at napaiyak si Yul sa labis na kalungkutan. At nang maglaon si Yul at Jana ay makikitang nag-uusap at nakonsensya si Jana sa pagsisiwalat nito ng katotohanan, gayunpaman nagbago ang emosyon ni Yul at sinabi na alam na niya ang tungkol dito. Dinagdag nito na si Woojan ay nasa kontrol na niya at hindi na siya lolokohin pa dahil pinatawad na niya ito. At pagkatapos ng party dinala ni Hyein si Jana sa kanyang bahay at pinakita nito sa kanya ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Hyein sa gabing mahulog ito. Sinabi nito kay Jana na si Yul ang nagtulak kay Hyein sa rooftop at isang flashback ang pinakita ng gabing yun at si Yul ay makikitang nakikipag-away kay Hyein sa rooftop at aksidenteng naitulak ito. At sa panahon ng kanyang pagkahulog nahawakan ni Hyein ang kwintas ni Yul at nahulog habang hawak ito. At sa sumunod na araw nakatanggap si Hyein ng text mula kay Sean at hinihiling sa kanya na makipagkita sa rooftop ng paaralan o kung hindi ipopost nito ang video ni Hyein online. Nagmadali si Hyein sa paaralan sa mga oras na ipopost ni Sean ang video habang tinulak siya sa rooftop ng hindi kilalang tao at nahulog ito mismo sa harap ni Hyein sa kaparehong lugar kung saan nahulog si Hyein. At muli nasaksihan nito ang kaparehong pangyayari at naniniwala na ang paaralan ay sinumpa. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.